Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Visit. Sa videong ito ni Caitlyn, lagpas 3:00 ng madaling araw nang bigla na lang siyang mapabangon dahil sa nararamdaman niya. Ang nararamdaman niya ay may humawak ng kamay niya habang natutulog siya. Mabuti na lang ay may camera siya sa loob ng kwarto niya at ito ang nakuha ng CCTV. Natutulog siyang mag-isa sa kwarto nang bigla na lang makikita mo ang anino na parang kamay na bigla na lang humawak sa kanya. Naramdaman to ni Caitlyn kaya bahagya siyang nag-react dito pero unaware pa siya sa mga nangyayari. Makikita mo pa ang pag-alis ng aninong kamay at biglang umangat ang kaliwang parte ng comforter as if merong taong nakatabi sa kanya at hinumutan siya. Paniwala niya ito ay ang kaluluwa ng yumaon niyang asawa na bumibisita sa kanya. Anya, ilang linggo na siyang balisa sa pagkakawala ng partner niya at ito ang paraan niya para i-comfort siya. Naniniwala siya na ito ay ang pruweba ng pangako ng asawa niya sa kanya. Pero ano sa tingin mo? Ang anino nga ba ay ang dating partner niya o espiritong nagpapanggap bilang asawa niya? Medyo vulnerable si Caitlyn sa sitwasyon niya. Pero kung ano man ang aninong nakita sa CCTV, sana ay kaluluwa talaga ito ng partner niya at hindi masamang puwersa na ginagamit ang kahinaan niya. Bunk bed. Naitampok na natin si Carla noon sa isa sa mga videos natin kung saan siya ay nakahukay ng ilang mga gamit at ginto at siya ay sinundan ng kaluluwa dahil dito. Ngayon, siya ay isang full-time affiliate na, ngunit paminsan-minsan ay nag-update pa din siya ng mga kababalaghang nangyayari sa buhay niya. Nito lang Mayo 15, habang siya ay naghahanda sa kanyang pagtulog, nakarinig siya sa taas ng bunk bed niya at makailang sandali nga lang, ito ang nangyari. Hay una litera arriba de mí, se escuchan ruidos y no hay nadie. No mames. Güey, la colcha. Güey. Güey. No mames, güey. Chingue su madre, me voy a asomar. Ay, no. Se va a salir el corazón. Güey, no hay nada. Mire, no hay nadie, güey. No hay nada, miren. Ni idea. No hay nada, güey. ¿Qué pido? Tingnan mabuti ang kumot sa ibabaw ng bunk bed. Makikita mo dito na merong humahatak nito mula sa taas. Dahan-dahan ang paghatak dito at mabilis na pinakawalan ang kumot. Dahil sa nasaksihan niya ay napasigaw na lang si Carla sa takot. Ngunit nang tignan niya kung sino ang may gawa nito, wala namang ibang tao sa itaas ng bunk bed nila at tila mag-isa lang siya sa kwarto noon. Bukod doon, makikita mo din ang 5 linya sa gilid ng kumot. Tila naiwan ang bakas ng kamay ng entity na nanakot sa kanya.
At hindi rin napansin ni Carla ang detalyeng to marahil na din ay sa takot niya. Aktibo pa din ba ang kaluluwang nakasunod sa kanya matapos niyang mahukay ang ginto noon? Nakapasok na ba ang kaluluwa sa bahay at maging sa kwarto niya? Ikaw na ang magpasya. Doorbell. Alas 7 ng gabi nang may mapansing kakaiba si Ellery sa tapat ng bahay nila. Habang nasa likod siya ng sasakyan ay narinig na lang niya ang doorbell ng kapitbahay na tumutunog. Ngunit nang tignan niya ito ay wala naman siyang nakitang tao sa labas ng bahay. Dahil kinakabahan na siya ay sinabi niya ang na-experience niya sa mga kasamahan niya. Sa takot na mangyari uli ang nakita niya ay inihanda na niya ang kanyang camera kung sakaling mangyari ngang muli ito at hindi nga siya nagkamali. Kami na tawag video kasi wala po. Basta mag-doorbell yan, guys. Tapos Picture niya mamaya, nagdo-doorbell na naman. Ayun o. Yung may nagdo-doorbell guys, kahit walang tao. Ang dala. See? Pakita mo kay Kuya. Si Kuya na naman. Wala po. Pakita mo nga, Jay. Paulit-ulit na tumutunog ang doorbell sa bahay sa tapat nila. Ngunit makikita mo sa video na wala namang tao doon. Pero ang nakakapagtaka, makikita mo sa video na lumulubog ang doorbell button kahit wala namang pumipindot nito. Makailang sandali nga daw ay lumabas ang may-ari ng bahay at akala nito ay pinagtitripan siya ng ilang kabataan sa lugar. Kaya nang tanungin sila nito ay pinakita niya ang video. May suspetsa si Ellery kung bakit nagaganap to. Holy Week daw nung mangyari yun kung saan mas aktibo ang mga espiritu. Kung ganoon, naniniwala ba kayo na gawa talaga ng espiritu ang pumipindot sa doorbell nung gabing yon? O maaaring may ibang dahilan pa sa mga nangyari? Totoo ba na mas aktibo ang mga espiritu tuwing Holy Week? O ito ay tila isang paniniwala lamang? Guardian Angel. Isang malaking biyaya ang natanggap ni na Devin at ng asawa niya nang malaman nilang buntis sila. Ngayon, they are blessed with a beautiful baby at 15 buwan na ang anak nila. Masigla, masayahin at malakas din kumain. Ngunit habang lumalaki ang baby nila, may napapansin silang kakaiba sa bata. Minsan sa gabi ay nagugulat na lang sila dahil tumatawa ito ng mag-isa at tila nakikapaglaro pa kahit wala naman itong kasama sa kwarto. Isang beses na ulit na naman ang ganitong pangyayari. Ngunit hindi takot ang naramdaman ni Devin para sa anak niya. Lalo na nang mapanood niya ang CCTV footage na to. As you can see here, it's already late at night, pero gising na gising pa din ang anak nila. Tawa lang ng tawa ang bata at hagikik ng hagikik na para bang nakikipaglaro lang. Maririnig mo na 2 beses niyang tinawag ang pangalang Jada. Si Jada ay ang mas nakakatandang kapatid ng bata sa video. Maririnig mo pa nga ang boses nito nang tawagin siya ng toddler at sinabi nitong, "Yeah."
It's just the two sisters playing together late at night. Normal interaction between growing siblings. Pero sa kasong to, wala na si Jada. Hindi minention ni Devin kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Jada. Pero ang bata ay pumanaw noong 2017 sa edad na 3. Kung ganoon, bumalik ba ang kaluluwa ni Jada sa kanila bilang isang guardian angel para protektahan ang nakababatang kapatid niya? Nagbalik ba siya para maipakita ang pagmamahal niya sa bata? Kahit na si Jada ay nasa kabilang buhay na, hindi pa din talaga mawawala ang pagmamahal ng isang ate sa kapatid niya. Walang takot na ipinapakita ang bata at tila nag-e-enjoy pa sa company ni Jada. Now, can you say not all ghosts are bad? Ikaw na ang bahalang humusga. Randonautica. April 21, 2026. Dalawang magkaibigan ang gumamit ng Randonautica para siguro takutin ang mga sarili nila. Sa mga hindi nakakaalam, ang Randonautica ay isang app kung saan bibigyan ka nito ng random creepy location to find something, maging maganda man ito o hindi. Sa pagkakataon nito, dinala ng app ang magkaibigan sa isang deserted track at nang makarating sila sa pinned location sa app, ito ang nakita nila. Stop, is it? We good? Yeah, we're good. Yeah. And there's a random It's a dirt track. That's what I mean. Something's already nearly stopped us from going, and it's right here. I know exactly where it is, and it's like a one-way dirt track. It's sending us down this random road. Well, let's just check. What the? Oh my god, no, turn around. There's a fucking suitcase. Jasmine, no. Jasmine, no, turn around! What? What? No, I don't know what to just do. keep going, it's Did fine. you get it? Did you get yes, it? I got Did you it, get just it? keep going. Because that's a bloody suitcase with like plastic and twigs. I swear it had like plastic wrapped around it. Find us if that. Don't do that. I thought you saw something to my right. No. Basically, it has just sent us to a location with suitcase. Sa gilid ng daan kung saan nakapin ang pupuntahan nila, may nakita silang bagahe na may kakaibang laman. Sa takot ng dalawa ay hindi na nila inusisa pa ang laman ng bagahe, ngunit may napansin silang kakaiba dito. Nakita nila na may likidong kumakatas sa bagahe at dahil nga dito ay hindi na naging maganda ang pakiramdam nila. Tumawag sila ng pulis para i-report ang nakita nila dahil may mga insidente noon na ang bagaheng nakapin sa app ay may lamang katawan ng tao. Emergency, what service? Police. Yeah. There was liquid coming out of it, and we didn't know if that was like something we should report or not. So, tell me about the suitcase. It was. We've actually got a video of it. Yeah, we've got a photo of it. Matapos na i-retrieve ng mga pulis ang bagahe, hindi na dinisclose ng authority ang laman ng bagahe at ito ay iniimbestigahan pa. However, nang panooring muli ng dalawa ang footage na nakuna nila, lalo silang kinilabutan sa nakita nila. Sa likod ng mga matataas na damo at halaman, may nilalang na pinapanood sila. Although hindi man malinaw kung tao talaga to, pero makikita mo ang figura na nagtatago sa likod ng mga halaman. Tila nakamasid lang to sa kanila. Hinihintay lang ba nito na bumaba sila sa sasakyan at may balak ba itong saktan sila? Totoo kayang random ang mga places na binibigay ng app o maaaring konektado ito sa dark web o mga criminal organization? Ito ay haka-haka lamang pero marami nang napabalitang nasaktan o nanganib ang buhay dahil sa app na to. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang
siya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.